So magandang umaga po sa kanilang lahat. Narito po ang nilalaman ng ating Severe Weather Bulletin number 7 na ipinalabas ng Pag-asa ngayong alas 11 ng umaga, January 8, 2017. Ito po yung latest satellite image na nagpapakita po ng location ng bagyong si Tropical Depression O-Ring. Nasa karagatan pa rin po ito at hindi pa tumatama dito sa may bandang landmass ng Caraga region. Subalit mapapansin po natin yung malawak na kaulapan na dala ng bagyong ito ay umaabot sa ilang portion ng Eastern and Central Visayas, nakararaming bahagi rin po ng Mindanao na wala ngang mga warning signal sa oras na ito. Kanina pong alas 10 ng umaga, ang tropical depression na si O-Ring ay tinatayang nasa layong 75 kilometers dito sa silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay ni O-Ring ang lakas ng hangin na umabot hanggang 55 kilometers per hour malapit sa sentro nito at ang pagbugso ng hangin ay posible namang umabot na hanggang 70 kilometers per hour. Ito ay inaasahan natin kikilos sa direksyong west-northwest sa bilis naman na 7 kilometers per hour. Makikita po natin dito ang forecast track ng tropical depression na si O-Ring base nga sa ating latest severe weather bulletin. Ang pinakang initial location nito ay yung alas 8 ng umaga. Dito po makikita natin na offshore pa rin ang pinakang sentro ng tropical depression na si O-Ring. Subalit within 24 hours, makikita natin na likely ay nandito na ito sa kalupaan ng Northern Mindanao area. 48 hours, nandito na po siya sa karagatan na lagpas ng Negros Island region. And then 72 hours ay likely nakalagpas na ito ng Palawan area. And then hanggang sa tuluyan ng lumabas ng ating area of responsibility by Thursday. At mapapansin din natin na all throughout the forecast period ay posibleng manatili lang or may maintain ni O-Ring yung kanyang tropical depression intensity. Sa mga oras na po ito, may nakataas tayong tropical cyclone warning signal number 1. Makikita po natin dito sa nakararaming bahagi ng Central, Western Visayas, Negros Island region, Caraga at ilang bahagi po ng Northern Mindanao at ilang bahagi ng Davao region. So ito po yung mga lugar, no? Dito po sa Visayas, meron tayong tropical cyclone warning signal number 1 na nakataas dito sa may bandang Bohol, Siquijor, Negros provinces, Southern Leyte, Cebu, sa may bandang Guimaras, yung southern part ng Iloilo at southern part of Antique. Dito naman sa may bandang Mindanao, nakataas ang tropical cyclone warning signal number 1 sa Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Surigao del Norte, kasama po ang Siargao Island. Dito sa may Dinagat Province, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Bukidnon, Camiguin, Davao del Norte, Northern Davao Oriental, Northern Zamboanga del Norte, sa Lanao del Norte, Northern Lanao del Sur at sa Compostela Valley. Ito pong mga nabanggit nating lalawigan at mga lugar ay posibleng makaranas ng mga paminsan-minsang pag-ulan at pagbugso ng hangin. Mga baybaying dagat po magiging katamtaman hanggang sa maalon. So ano nga ba inaasahan natin? Dahil nga sa paglapit ng bagyong si O-Ring, within 24 hours as well as within the next 2 to 3 days. Kung magpapatuloy po ito sa forecast speed and direction natin na west-northwest sa bilis ng 7 kilometers per hour, posible pong tumama yung pinakasentro ng bagyong si O-Ring mamayang gabi hanggang bukas ng madaling araw dito sa may bandang Surigao del Sur. Ngayon, lahat po ng mga lugar na may tropical cyclone warning signal number 1, yung mga nabanggit po nating lalawigan kanina, at ganun din sa mga natitirang bahagi ng Davao Region at Northern Mindanao, pinapayuhan po natin yung mga kababayan natin dyan na maging alerto sa mga posibleng pagguho ng lupa dahil po sa mga malalakas na pag-ulan na kaakibat nga nitong bagyong si O-Ring. Inaasahan din natin na sa direct path nitong bagyong si O-Ring, sa Caraga, ilang bahagi ng Leyte, sa ilang bahagi ng Northern Mindanao, Central Visayas, Negros Provinces and Palawan, makakaranas din po ng mga katamtaman hanggang sa kuminsan yung malalakas na pag-ulan. At ang paglalayag po hanggat maaari yung mga kababayan nating mga isda at yung mga may maliit na sakyang pandagat ay wag muna pumalaot dito nga sa mga karagatan sa silangang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. At kung magpapatuloy nga sa ating forecast speed and direction, posible nga pong tuluyan ng lumabas ng ating area of responsibility ang tropical depression na si O-Ring by Thursday, that is January 12. Ngayon, in line with the activities bukas po dito sa Metro Manila, in the observance with the Feast of the Nazarene, hindi naman po inaasahan na direktang makakapekto sa lagay ng panahon dito sa Metro Manila itong tropical depression na si O-Ring.
Subalit asahan natin na posible tayong makaranas ng mga mahinang pag-ulan dulot po ng hanging amihan. Yan po ang latest sa severe weather bulletin na pinalabas nga ng Pag-asa ngayong alas 11 ng umaga. Ang susunod po nating update ay mamaya namang alas 2 ng hapon. Ang ating pong mga weather bulletin ay ating pong ina-upload sa official Pag-asa website. That would be www.pagasa.dost.gov.ph. Pwede rin pong sundan ang aming official Facebook and Twitter account at DOST_Pag-asa at i-follow or panoorin ang aming mga weather update sa official YouTube channel ng Pag-asa, yung Pag-asa Weather Report. Yan po ang latest dito sa Pag-asa at magkita-kita po ulit tayo mamaya sa ating next update alas 2 ng hapon. Magandang umaga po. Ang update po natin sa Angat ngayon as of 6 a.m. ay nasa 214.46. Medyo bahagya po siyang bumaba dahil nagpa-power generation po siya ngayon. Ang generally po, ang latest update po ng lahat ng dam ay as of 6 a.m. Ang 101.02 po yung Ipo, 79.48 po yung Lamesa, 751.65 yung Ambuklao, 574.49 po yung Binga, San Roque 180.10, Pantabangan 205.95, Magat 192.88, Kaliraya 287.03. Generally po, nasa normal condition po sila. Tapos based po sa typhoon tracks, ang maapektuhan po ng sa mga basins po natin dito sa Mindanao ay Agusan, Tagum. Ito po yung current day. Bukas po dito halos malapit sa Mindanao Basin sa Agusan, Tagulawan, Cagayan de Oro. Tapos sa 48 hours po dito na halos siya kaya halos wala na pong maapektuhan na river basin. Tapos ang forecast rainfall po based on numerical model po. Generally, Surigao po yung maapektuhan, tsaka sa Agusan. Tapos, after 24 hours po yan, tapos dito po sa Eastern Visayas at sa Region 7, Region 6. Tapos, after 48 hours po, ito po sa Region 7, Region 8, tsaka Caraga po ang generally maapektuhan po. Tapos, palabas po kami ng general flood advisories po sa halos lahat ng Visayas and Mindanao regions. Based po sa tropical depression o ring. Yun lang po yung akin. Salamat po.